Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Takot na ngayon si Sara Duterte at iba pang mga kaalyado dahil nabisto na sila hinggil sa lumabas na 18 ex-marines kasamang abogadong si Attorney Baligod na nagbigay ng kani-kanilang affidavit sa di umano'y mali-maletang pera na ibinigay kina PBBM, mga senador kasama sina Lacson at Soto. Mga kongresista na karamihan ay mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara Duterte at ng ICC investigators na umano'y binigyan din ng maletang pera na nagkakahalaga ng 2 milyong US dollars. Ayon sa Director General ng National Bureau of Investigation na si Attorney Matibag, ay plano umano ito ng kampo ng mga Duterte para sa destabilisasyon at sirayan ng imahe ng mga senators at congressmen na pinangalanan. Ayon kay Matibag, ay maliban sa 18 ex-marines ay meron pa umanong lalabas na mga dating opisyal para sa planong suportahan ang 18 ex-marines. Subalit, maagang nabisto ito ng NBI. Pinasopena na sila ng NBI upang maimbestigahan. Nais ng National Bureau of Investigation at mga otoridad kung sino-sino ang totoong mga utak at kung magkano ang ibinayad sa kanila. Nagbabala naman si dating Senador Antonio Trillanes kina Baligod, Mike Defensor at sinumang nasa likod ng 18 ex-marines dahil babalikan sila ng ICC dahil sa paninira at pambibintang sa mga ICC investigators. Maraming nakitang loopholes sa mga pahayag ni Baligod at ng 18 ex-marines. Una na rito ay ang pagdamay kay ML Party List Representative Laila de Lima na umano'y isa din sa binigyan ng maletang pera. Hindi pa nahalal si dilema noong 2024 kung kaya paano siya nabigyan ng maleta. Nakalaunan ay humingi sa Baligod ng paumanhin dahil aniyay isa itong pagkakamali. Isa pa ay ang pag-deliver umano ng maleta sa bahay ni PBBM sa Paway, kung saan nasa lawag naman ang bahay nito, hindi sa Paway. Nais kasi ng kampo ng mga Duterte na pigilin ang pagsulong ng impeachment kay VP Sara Duterte kung kaya, ayon kina Matibag, ay kung ano-ano ang kanilang mga palabas. Hindi na talaga mapipigilan ang impeachment ni Sara Duterte dahil pasado na sa sufficiency in form at sufficiency in substance ang nasabing impeachment. Ang susunod dito ay dadalhin ito sa plenaryo upang pagbobotohan. Tiwala ang nagsusulong ng impeachment na makakakuha ito ng mahigit 105 na boto or 1/3 mula sa mga mambabatas, lalo na at matibay ang mga ebidensyang napapaloob sa impeachment sa vice-presidente. Ayon kay Representative Attorney Bel Zamora, ay nakita nito ang ebidensya galing sa NBI sa seryosong pagbabanta ni Sara Duterte kay PBBM sa unang ginang at dating Speaker of the House. Aniya ay tiwala siya na makukumbinsi nito ang Senado na bumoto upang i-convict si Sara Duterte. Kabilang sa mga kasong napapaloob sa impeachment ay disloyalty to the public trust, bribery or panunuhol, inciting to sedition or grave threat, plunder at malversation of public funds. Malalantad sa taong bayan ang laman ng mga bank accounts hindi lang ng vice-presidente pati na rin ang buong pamilya ng mga Duterte. At marireveal sa taong bayan kung sino nga ba si Mary Grace Piatos na isa sa mga pumirma at nakatanggap ng budget ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Binigyan ng 10 araw si Sara Duterte na sagutin ang mga reklamo laban sa kanya sa Justice Committee ng Kamara. At kung hindi ito sasagot ay itutuloy pa rin ang pagpasa ng impeachment sa darating na March 17 sa plenaryo. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito, sabi nga ni mga kabunyog, itong na to, ayon kay sabi ni itong bagong NBI, si Attorney Melvin Matibag, nagsimula na silang imbestigahan yung paglabas ng 80 na yan na ex-marines at sa kanilang investigasyon, lumilitaw, marami yung kinausap na yan. Sa susunod daw na mga araw, may lalabas na posibleng mga 100 pa yan. Ito yung pahayag ni Attorney Melvin Matibag. Yan. O, ito mga kabunyog. Sabi dito sa Bilyonaryo News Channel, mas marami pang mga dating sundalo ang posibleng lumutang sa susunod na linggo kasama ng umano'y 18 ex-marines na nagpakilalang bagmen ni resigned Congressman Zaldico.
Ito ay ayon sa mga ulat na natanggap ng NBI sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga aligasyong itinukol ng mga personalidad. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin eh, nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas, and you and I know, may lumalabas na nga retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marahil ito raw ang dahilan kung bakit nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na political tipping point ang layo ng Bagmen. Giit pa ng Ombudsman, hindi lang political, meron din daw economic motives ang mga nasa likod nito. Matapos na matanggap ang joint affidavit ng 18 ex-Marines, dineputize ng Ombudsman ng NBI para suriin ito. And they're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to a branch of the service to rise up in arms. Hindi naman yun eh. Sinugpina na ng NBI ang 18 personalidad, kasama ang kanilang counsel na si Attorney Levy Baligod, si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang abogadong nagnotaryo sa joint affidavit ng Bagmen. Higit kumulang 30 personalidad daw ang sinugpina ng NBI, at kung hindi raw sila sisipot, sabi ni Matibag, Well, we are deputized by Ombudsman, and the Ombudsman has a contempt power. Then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. I hope they attend yung subpina namin kasi sabi naman nila they're willing to face the investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. muling iginiit ng NBI Director na evidence-based ang kanilang investigasyon. Anya pa, hindi sila mag-aatubiling ipatawag din ang mga personalidad na itinuturo ng 18 ex-Marines para pagpaliwanagin. O yan ha. Ayan mga kabunyog. Kaya medyo ngayon, busy ngayon itong bagong katatalaga pa lang na NBI Director, si Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, minumonitor na nila. Ha? At sa Wednesday daw, isinugpina na nila yung 18 na yon, yung 18. Pinatawag na nila yung 18 na ex-Marines at saka pati si Mike Defensor, pati si Attorney Levy Baligod, pati yung nagnotaryo ng sinasabing sinumpaang salaysay ng mga ex-Marines na yon. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, medyo nakaka-monitor ang gobyerno ngayon, medyo nakaka-monitor ng mga galawan ngayon ng gobyerno, namumonitor nila itong mga nangyayaring ito, itong paglabas ng 18 na ex-Marines, itong sunod-sunod na mga press-con, kailang press-con na ba yan? Halos every other day may press-con eh. At sa susunod pa daw na araw, may lalabas pa 100. 100 daw yan ng mga personalities ng military. Karamihan former members ng military. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ito ang nakakaano dito, kasi itong bagong NBI director na ito, si Attorney Melvin Matibag, dating cabinet secretary yan, sekretarya ng gabinete ni PBB ni Duterte. At saka siya ang dating Secretary General. Dating Secretary General yan ng PDP Laban. Kaya alam na alam niya ang galawan ng mga Duterte. Ngayon, sabi nito ni Attorney Melvin Matibag, namumonitor na nila at marami na silang nakuhang information na itong mga galawan na ito ay hindi ito isolated at hindi ito parang walang lang. Hindi. Ano talaga yan? Sabi niya, planado yan. Bahagi yan ng isang malaking plano. Talagang ang plano ng na monitor nila, Duterte ang nasa likod ng lahat ng galawang yan. Ang lahat ng galawan na yan ay kampo ng Duterte. At bahagi umano ito ng isang plano ng destabilisasyon. Sa katunayan, sinabi na yan ni Ombudsman Boying Remulla, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ano yan? Mga kabunyog, mga kababayan, ang plano talaga niyan, mag-create ng political tipping point. Kumbaga, magalit ang mga military dahil sa nilalabas nilang mga korupsyon nitong 18 na ex-Marines, gagatungan niyang sitwasyon hanggang sa tumindi na ang sitwasyon, yun yung tinatawag nilang political tipping point.
At kapag nagkaroon na ng political tipping point, mag-aalsa na daw ang military. Oh. At namomonitor nila, hindi lang yan 80 na yan, 100 daw yan. Ayon dito sa investigasyon ng NBI, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang ombudsman, ang NBI, ang DOJ nagtutulungan ngayon. Paano sila nagtutulungan? Ay ang NBI nag-iimbestiga sino ang mga taong involved. Sino ang mga personalities na involved diyan? Ano ang kanilang mga plano? At kapag may nakikita silang dapat kasuhan, kinakasuhan nila sa DOJ o kaya sa ombudsman. Pag opisyal ng gobyerno, sa ombudsman. Pero kapag mga private, pinapakasuhan sa DOJ. Kaya nagkakatulungan itong tatlong ahensya ngayon. Hindi daw nila mapapalampasin ito kasi hindi naman ito simpleng plano. Planado ito, napakalinaw ng yung paglabas na yan umano ng 80 na ex-Marines. Hindi naman yan yung nagkusa na lang yan na parang naliwanagan sila kaya biglang lumabas. Hindi. At saka si Mike Defensor, yung sinasabi na hindi naman siya involved dyan, tumulong lang siya kay Attorney Libby Baligod. Si Baligod naman, ang sinasabi niya, linapitan lang siya ng mga ex-Marines na yan. Hindi. Sa investigasyon ngayon, nagsisimula pa nga lang daw ang investigasyon nila, sabi ni Attorney Melvin Matibag, alam na nila na mayroong malaking plano ang mga ito. Kaya sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, kailangan magbantay, i-monitor ang lahat ng galaw kasi ang plano niyan ay pag-aalsa. Pag-aalsa. Kaya lalo pa malapit na ang March 11. Yan yung anniversary ng isang taon ni Duterte. Iba inaresto si Duterte March 11. Yun, gagamitin nila yan. Gagamitin nila yan. Kaya yung mga dapat kasuhan, kakasuhan sa DOJ. Kaya magkakatulungan. Pag opisyal ng gobyerno naman, sa ombudsman. Kaya medyo grabe ang ngayon, masyadong nagiging busy ang mga ahensya ng gobyerno ngayon, lalo na ng ombudsman, NBI, DOJ. Bakit? Kasi babantayan nila yung mga galaw ng kampo ng Duterte, yung mga destabilization plans na yan. Tapos siyempre tuloy-tuloy lang yung pagkaso sa mga anomalya sa flood control. Hindi mo naman pwedeng hindi ituloy yun. Kasi magagalit ang taong bayan kung hindi matutuloy yung mga dapat kasuhan. Kaya preliminary investigation ang DOJ, nag-iimbestiga ang NBI, tapos sasampa ng kaso ang ombudsman tungkol doon sa mga anomalya sa flood control. Habang nagsasampa ng mga kaso sa flood control, kasi hindi naman pwedeng hindi ituloy yun, ito na namang mga panggugulo na lumalabas ngayon, itong mga destabilization plans ng kampo ng Duterte. Kaya hindi rin ito pwedeng maliitin mo o palampasin mo lang. Hindi. Planado ito. Ayon nga kay Ombudsman Boying Rimulya at ayon din sa investigasyon ng NBI. Kaya minomonitor na daw nila ang galawang ito. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kaya, ayan, isa-isahin natin. Ito, pag-usapan natin ito, mga kabunyog. Yung tungkol doon sa, nakita nyo na siguro o napanood nyo na, yung issue sa eroplano. Ang tinutukoy ko, sabi ni Sara Duterte, ang dali lang naman sanang kunin ang mga kababayan natin doon daw sa Middle East, yung mga naiipit ngayon sa kaguluhan. Ang dali lang daw niyan, sabi ni Sara Duterte. Ang dali lang yan, sabi niya. Mag-aano ka lang. Kukuha ka lang, magre-rent ka lang ng chartered plane o i-charter mo lang ang isang eroplano. Tapos kukunin na doon yung mga kababayan natin. Parang ganon. Yun ang ni Sara. Nung panahon nga daw ng COVID, siyempre, presidente yung ama niya noon. Nung panahon nga daw ng COVID, may mga na-stranded din daw yata sa Manila. Ngayon sila, nagpadala sila ng eroplano. Nangontrata sila ng commercial airline, sabi niya.
galing ng Davao. Kinuha yung mga na-stranded na taga Davao, kinuha sa Metro Manila. O, ganun lang daw kadali yan. O, ganito ang sabi. Napakadaling magpadala ng eroplano sa totoo lang. Alam nyo ba noong COVID-19, maraming stranded na taga Davao City sa Metro Manila. Napakadali. Nangontrata kami ng commercial airline. Ha? Mga kabunyog. Ha? Imagine niyo yan. Imagine niyo kung ito yung presidente ng Pilipinas ngayon. Ganyan siya mag-isip. Ha? Ang layo naman, unang-una, domestic ang pinag-uusap. Ang sinasabi niya, domestic. Ha? Domestic. Pilipinas. Oh, totoo yun. Madali lang nilang gawin yon dahil, ano lang naman yon, Davao City saka Metro Manila. Presidente pa ang ama niya. O totoo yun. Maghahanap ka nga lang talaga ng commercial airlines, kukontratahin mo. Tapos kukunin na yung mga na-stranded na mga taga Davao sa Metro Manila. Madali yun. Madaling kumuha ng permit doon. Tsaka wala namang barilan doon, walang mga pagpapasabog, walang walang atake. Ito gera ito. Gera ito. Delikado ang ang mga bansa nga sa Middle East, sinarado na ang kanilang airspace. Sinarado na nga yung kanilang airspace. Bakit? Bakit? Ay, siyempre, hindi nila sigurado kung baka may baka biglang tamaan na kanila na private. Alam nyo, mga kabunyog, halimbawa yung ako kasi nakailang punta na ako ng Europe. Senator Jingo Estrada be placed and inserted into the records, Mr. President. So inserted. Thank you. Mr. President, no member wishes to interpolate the measure. We move to close the period of interpolation. Is there any objection? Hearing none, the period of interpolations is closed. Mr. President, I move to recognize the sponsor, Senator Alan Peter Compañero Cayetano, for his amendments, Mr. President. Move to open the period of Is amendments. there any objection? Period of amendments is hereby opened. Sir President, upon consultation with the Senate President and the Majority Leader, sa page 3 po, we put 15 days, giving the national government leadership 15 days for a comprehensive national contingency plan. So on one hand, Mr. President, we did not put 60, 90 days kasi baka tapos na yung crisis o malalim na yung crisis or huling-huli na tayo if it takes that long. On the other hand, Mr. President, I do understand that it is easier to put certain contingencies quickly into action, but to put up one document where it's all together, publishable, understandable, something that can be communicated, is necessary, but it isn't that easy. So in consultation with the Majority Leader, Mr. President, we'll amend with the permission of the body, we'll amend instead po natin kung gaano kahalaga ang mabilis, malinaw, at magkakaugnay na tugon ng pamahalaan sa gitna ng krisis. The challenge before us right now, Mr. President, is to ensure that the lessons of those difficult years translate into lasting institutional preparedness. Because crisis will come. The question is not whether they will arrive, but whether we will be ready when they do. Kaya ang tanong po, Ginoong Pangulo, handa po ba tayo kapag dumating ang susunod na krisis? And for these reasons, we echo the call of this resolution for the swift development of a comprehensive national contingency plan guided by a whole of government and whole of nation approach. Ang paghahanda po ngayon ang pinakamabisang panangga ng ating bansa para bukas. We express our full support for this resolution. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, and may God bless us all. Thank you, Senator Joel. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Thank you to our sponsors. No other members wish. For the record, the co-sponsorship speeches of Senator Robin Hood Padilla and Senator Jingo Estrada will just be inserted into the records, Mr. President. For the record. Minority Leader. Mr. President. Sorry, Majority Leader. Yes, sorry. Just for the record, the sponsorship speeches of Senator Robin Hood Padilla and Senator Jingo Estrada be placed and inserted into the records, Mr. President. So inserted.
Thank you. Mr. President, no member wishes to interpolate the measure. We move to close the period of interpolation. Is there any objection? Hearing none, the period of interpellations is closed. Mr. President, I move to recognize the sponsor, Senator Alan Peter Compañero Cayetano, for his amendments, Mr. President. Move to open the period of Is amendments. there any objection? Period of amendments is hereby opened. Sir President, upon consultation with the Senate President and the Majority Leader, sa page 3 po, we put 15 days, giving the national government leadership 15 days for a comprehensive national contingency plan. So on one hand, Mr. President, we did not put 60, 90 days kasi baka tapos na yung crisis o malalim na yung crisis or huling-huli na tayo if it takes that long. On the other hand, Mr. President, I do understand that it is easier to put certain contingencies quickly into action, but to put up one document where it's all together, publishable, understandable, something that can be communicated, is necessary, but it isn't that easy. So in consultation with the Majority Leader, Mr. President, we'll amend with the permission of the body, we'll amend, instead of submit within 15 days on line 25, submit as soon as possible. We suggested that, Mr. President, also through coordination with Senator Kiko Pangilinan. He also asked that maybe instead of putting a fixed number, kung kailan kaya, whenever possible, as soon as possible, Mr. President. So there being no objection to the motion of the good So merit floor it's in the leader. form of a motion, Yes, Mr. President, we move to approve his subject to style. subject to style. His An objection? Hearing none, motion is approved, subject to style. thank you. There And, being and no- Mr. President, this is not without prejudice to the executive department coming out with memorandum circulars or directives case by case in certain, whether it's agriculture, whether it's transportation. But the intent of this is to have a comprehensive plan. Thank you, Mr. President. I think that's the only Yep, amendment. that's it, so Mr. far. President. There be no other members wish to propose amendments. We move to close the period of amendments, Mr. President. An objection? Hearing none, period of amendments is closed. Mr. President, I move to adopt proposed Senate Resolution number 343. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senate Resolution number 343 is hereby approved or adopted. Congratulations are in order to the minorities headed by Senator Alan Peter Cayetano, which proposed this measure, and it's been authored by almost everyone in this chamber, Mr. President. So congratulations are in order. May we just know if, may I ask for a minute suspension? Mr. 1 minute. Extraordinary rendition. Medyo matapang lang po. Natatapangan ako doon sa extraordinary rendition. At the proper time, maybe I can introduce some amendments to just soften the language used. Actually, Mr. President, I had the same reaction when my staff showed me the draft because some of them have exposure in international law. So vis-a-vis ordinary rendition. So ordinarily, a local court issues the warrant, and then if there's an extradition request, then based on the extradition request, it's given to a local court. The local court will then issue its arrest warrant and then would allow the extradition. But for countries who allows extraordinary rendition, so some countries do not allow. For example, Venezuela, pero kinuha pa rin yung leader nila. So I think that was the intent to just emphasize that if it's not an extradition request, it will be a extraordinary rendition of arresting and what's the better word of exporting or of extraditing a Filipino. Yeah, I have a definition of extraordinary rendition. Ano? Refers to the transfer of a person, usually a suspected terrorist or criminal, from one country to another without formal legal procedures, often to a country where the person may be interrogated outside normal judicial
safeguards. So it's quite strong, Mr. President. And if we're dealing with the ICC, I don't think the proper terms or any country that we have extradition treaty with, no? Mukhang, I think we should change the language from extraordinary rendition to another. Yeah. Just to explain, Mr. President, and then I have no objection to changing it. It is really used by defense lawyers, not only in the ICC, but other courts, when someone is taken from their country and brought to the international courts without first passing the local courts. But as you said, Mr. President, it's not only kasi may connotation by Yes. denotation. So I would be amendable to protect all Filipinos from extradition, but extradition in the general sense, not in the extradition defined in our law vis-a-vis. The complication here, Mr. Why President. not just use the rendition? Because rendition simply means handing over a suspect to another jurisdiction, whether it's another country or an international court. I remember, Mr. President, in the Anti-Terrorism Act which I sponsored, there's a provision there prohibiting extraordinary rendition because we are referring to a terrorist. Kasi ang connotation, pagka sinabing extraordinary rendition, parang kinidnap ng CIA, tas dadalhin sa kanila para interrogate Yes. without going through the normal judicial processes. Point is well taken, and I see. Mr. President, would the term extrajudicial rendition be acceptable? Because basically, the point of the resolution is that kung sumama kusa yung in-extradite, no problem. Pero kung tingin niya dapat punta siya sa korte, hindi dapat extrajudicial, dapat may judicial process. So would Correct. extrajudicial rendition As in the case of the former president. I'm amendable to taking out that paragraph because I want to look at this prospectively. I think there will be some political color if we talk about what happened in the past. And besides, Mr. President, that case is with the Supreme Court. So the bottom line of this resolution is that if for whatever reason, a mistaken identity, sinasabi ng tao, hindi ako yan, sinasabi ng tao, he's innocent or wala tayong treaty doon, he can run to court before he is removed from the country. Yun lang naman po. Thank you, ang Mr. intention, President. Maybe we can, we can use extrajudicial rendition. Because if the person arrested by the custodial state will not go through the local court, at least for authenticity. My next question, Mr. President, is: are you familiar with the Article 59 of the Rome Statute? Yes, Mr. President. It's very clear here, I'll just read for the record some of the salient provisions here. Number one, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person. That's a given. Number two, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of that state that the warrant applies to that person, the person has been arrested in accordance with the proper process, and the person's rights have been respected. Meron pa nga rito na the person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release. Pwede pa nga mag-request ng interim release But of course, pag ginrant yung interim release, the custodial state will have to inform the ICC or the International Court. So it's very clear even in the Rome Statute na hindi pwede yung We might have the same DNA, baka magkamukha kami, but that's not me, that's my brother. So this is the most simple case I can think of. And some people will say na hindi na kailangan to kasi umalis na tayo sa ICC. But remember, Mr. President, so far, ang sabi ng ICC, basta't yung period na may jurisdiction pa sila.
So kung bigla tayong may nakitang mass grave dito at pinagbintangan yung ibang leader ng ibang insurgency, pwede na lang silang damputin. Or for example, sa Marawi, what if someone shows the ICC certain footages na hindi kompleto at pinalabas ay may binomba na eskwelahan or ospital at crimes against humanity to or war crimes to? Will we not allow our generals to go to our court muna? I mean, that's one reason the United States and China, Russia have not ratified or have not joined the ICC because nga of the wartime actions of their military. But in our context, Mr. President, recently, even just former Justice Secretary Aguirre was named dun sa co-conspirator. Ang lapit na ho sa presidente nun kasi alter ego na yon eh. So for example, no, and I hanga ako sa tao na to, no, but and there's no imputation of anything to him, but for example, Mr. President, Secretary Anyo is now our national security advisor, but he was DILG during Marawi. I cannot see a situation where the ICC wants to arrest him and bigla na lang natin siyang isasakay sa plano without him being allowed to go to court, no, or to the Solgen to what do you call this, to make representations in our local court. So, dun papunta, Mr. President, yung aking thinking sa resolution na to. Yes. You mentioned mistaken identity because of some lookalikes, ano? And you also mentioned Vitaliano Aguirre. And I have a staff member who looks like Vitaliano Aguirre. He's here. Oo naman. Mr. President, Vince Dizon is also here. So, talagang totoo yung sinasabi nyo. Kailangan talaga dumaan sa local court para man lang ma-authenticate yung real identity ng person who is subject of a warrant of arrest. No? And are you also familiar with Article